sa pag-overtake po mga ka-fix, ito overtake tayo dahil kinakailangan at hindi tayo overtake dahil lamang sa gusto po natin. Pero sa pagkakataon po nito, ipapakita ko sa iyo paano gawin yan safely and defensively mga ka-fix it. Okay? So dito sa Arnaldo Highway, medyo matraffic itong kalsada na ito. Depende sa araw, depende sa oras. Pero usually, pag mga ganitong araw, kagaya nito linggo, it's around 9 AM. So medyo may matraffic itong kalsada na ito. Pero magkakaroon tayo ng pagkakataon na umovertake kung medyo maluwag yung space doon sa sasakyan na nasa unahan. Pero pag ganitong free flowing traffic naman, medyo pumapalo naman tayo ng 40 kilometers per hour, no? So no need to overtake mga ka-fix it. Isa pa nga po pala, tandaan ninyo may mga road markings or mga linya sa kalsada which will prohibit you to overtake. Lalong lalo na kapag double solid yellow line. Ayan, kung may double solid yellow line sa gitna ng kalsada na ito, hindi po tayo pwede mag-overtake. That is prohibited. So usually makikita mo yung mga linya na yan sa mga lugar na highly prone to accident, lalong lalo na sa mga kurbada at lalong lalo na sa mga fast pace na speed na mga sasakyan sa ilang mga lugar. Okay? So kung meron namang solid white line tas merong staggered line, kung nasa side mo yung staggered line, so yun pwede kang mag-overtake, pero cautiously and safely kapag may pagkakataon, no? Usually kapag walang kasalubong, okay? Pero kapag yung solid line ay nasa side mo, so hindi ka pwede mag-overtake. So ingat lamang mga ka-fix sa pag-overtake kasi dyan po nangyayari yung mga disgrasya. So usually mag-overtake tayo kapag nakita natin na medyo may kabagalan yung sasakyan na nasa unahan. Okay? Or kung halimbawa magpipick up siya ng pasahero, medyo obstruction sa kalsada, o kaya tatabi siya, so yan. Pero casing point na kailangan libre po yung kabilang side ng kalsada. So dapat wala kang kasalubong or malayo pa yung kasalubong mo. So para malaman mo yan, kailangan mo ng experience sa judgment mga ka-fix it. Okay? So kaya nangyayari yung ibang disgrasya kasi minsan kulang sila sa judgment or kulang sila sa experience, kaya hindi nila na-judge kung malapit na ba or malayo pa yung sasakyan na kasalubong nila sa kabilang lane. Okay? So wag kang mag-overtake kung medyo masikip yung kalsada, no? Kasi magiging alanganin yung pag-overtake mo at maaari ang mag-cause ng aksidente. Okay mga ka-fix it? Lalong lalo na halimbawa ito kagaya niyan, tingnan mo to. Okay? So maliit lang yung space na nasa unahan ng pulang sasakyan na to in between nila nung vans na nasa unahan. So isang sasakyan lamang ang kasya. Kung pipilitin ko mag-overtake tapos babalik ako sa linya, maaaring hindi ako pagbigyan nitong kotse at mag-cause yan ng aksidente. Okay? So ginagawa lamang yung overtaking kung malaki po yung space na nasa unahan ng sasakyan na sinusundan mo. Okay? At kung magiging safe yung pag-overtake mo dahil wala kang magiging kasalubong dito sa kaliwa, or kung may kasalubong ka man, malayo yung distansya. Okay? So be logical about it. Kung alam mo na hindi mo kung alam mo na magpapang-abot kayo ng sasakyan na kasalubong mo sa kabilang lane, huwag mo nang ituloy yung pag-overtake. Kasi lubhang delikado po yan mga ka-fix it. Lalong lalo na kung pipilitin mo biglang pumasok sa linya nung sasakyan na in-overtaken mo. Kasi kung pipilitin mo biglang pumasok sa linya at inabot mo yung sasakyan na nakasunod sa'yo, so yan, nangyayari yung disgrasya. Isa pa, casing point, halimbawa itong pulang sasakyan na to ay umovertake dun sa van na nasa unahan. Huwag mong susundan na to, overtake ka din. Okay? Kasi minsan tansyado na niya yung sasakyan na kasalubong niya na makakapasok siya pabalik sa linya, pero ikaw dahil sumunod ka sa pag-overtake sa kanya, siya nakapasok na, ikaw hindi pa. Ikaw yung inabot nung kasalubong na sasakyan. So isa pa yan sa nagkukos ng aksidente. Okay? So pag may umovertake na isa, wag mong susundan. Kailangan ikaw mismo makikita mo yung kasalubong mo sa kabilang lane bago ka mag-overtake, at ma-judge mo ng tama yan, no? Yung layo ng distansya ng sasakyan na nasa unahan. Okay mga ka-fix it? So minsan kasi nangyayari yan, sunod-sunod na overtake yung mga sasakyan at minsan hindi sila pinagbibigyan, no? Lalo na kung malapit na yung sasakyan na kasalubong. Anyway, hindi po talaga advisable yun na umovertake ng magkakasunod. Dapat isa-isa lang. And syempre, isa pa, dapat pag umovertake ka, hihigatan mo yung speed ng sasakyan na ino-overtaken mo. Okay? Hindi pwedeng, halimbawa, pumapalo ng 40 kilometers per hour yung sasakyan na nasa unahan mo, tapos overtaken mo siya, ang speed mo lamang ay 40 kilometers per hour din. So hindi pwedeng ganun. Dapat hihigitan mo yung speed niya
at safe level. Okay, mga ka-fixit. Okay, o yan. Medyo magkakaroon tayo ng space dito sa unahan. Ay, kaso ano nga pala to, merong obstruction na jeep, so hindi natin magagawang overtake. So sabi ko nga, dapat ang overtake ginagawa natin yan safely and defensively para iwas disgrasya, no, mga ka-fixit. Okay, so mag-aantay lamang tayo ng safe opportunity kapag ka medyo lumuwag-luwag na yung flow ng traffic and maluwag na yung flow ng kalsada. Kasi pagka ginawa mo po yan sa ganito, ayan, medyo slow moving traffic, no, maliliit po ang distansya in between ng bawat sasakyan. So delikadong mag-overtake. Tapos ayan, may mga kasalubong ka pa. Okay? So mamaya pag medyo lumuwag-luwag na yung space, ayan, pwede na tayo mag-overtake safely. Okay, so sa overtaking i-apply din natin yung defensive driving technique na tinatawag na TLSL. So think, look, signal, look. So dapat nag-iisip, nakapag-desisyon ka ng tama kung ano yung gagawin mo. Halimbawa, overtake ka, so look, titingnan mo muna door mirrors, rear view mirrors. Ayan, sa pagkakataon nito meron tayong rear view camera. Ayan, naka-on po yan. At titingnan mo lahat yan to verify kung safe na overtake. Okay, then signal your intentions and then look again before you initiate the overtake. So dapat ganon, think, look, signal, look bago mo umpisahan yung iyong pag-overtake para safe and defensive yung iyong overtaking position. Okay, mga ka-fixit? Enjoy. Vegetables. Enjoy. Joy. Tingnan mo, ito yung complications kapag ganyan na tumatabi ka sa sasakyan sa intersection or sa mga may kanto na may palabas na sasakyan. Tingnan mo, muntik na maipit yung nakamotor. Kaya dapat wag ka talagang tatabi doon sa ibang sasakyan kapag mga ganyang pagkakataon kasi maaari kang madisgrasya. Ito, kagaya nito, napapansin mo merong nakasignal, oh. Pupunta siya rito sa may kanang bahagi ng kalsada. So pag mga ganito, pagbigyan po natin yan, mga ka-fixit. Okay? Kasi traffic din naman po yung lane natin. So might as well magbigay tayo sa ibang mga motorista. Okay? Tapos then off we go. It's our turn naman. Malalaman mo na marunong ang isang driver, defensive and responsible driver, kapag ka marunong magbigay sa kalsada, lalong lalo na sa mga ganong pagkakataon. So ito, kailangan nating overtake dahil may kabagalan si tricycle at babalik tayo sa linya ng sumisignal ulit. So signal your intentions, no? TLSL, think, look, signal, look. Signal your intentions at ganun din pagbabalik ka na sa kalsada to your proper lane nga naman, mga ka-fixit. Okay? Okay, so dahil magta-turn right tayo dito sa intersection na ito, si-signal na ako ng right. At unti-unti na po tayong pupunta sa kanan. Kaso may e-bike na nakaharang. Okay, so ayan. Okay, so ready na po tayo para mag-right kasi nandito na po tayo sa shoulder ng kalsada na ito. Again, we're here. Nagkaroon tayo ng safe opportunity para mag-overtake kagaya nito.